Maaring hindi ka naniniwala sa mga himala, ngunit paano kung sa isang ordinaryong gabi, isang hindi maipaliwanag na presensya ang sumalakay sa iyong mga panaginip na may matahimik na mukha, na may marka ng sakit at mga mata na tila mas kilala ka kaysa sa iyong sarili? Paano kung kapag nagising ka, may isang bagay sa iyong nagbago? Ito ay kwento ng isang taong hindi na nanalangin, na sumuko na sa pananampalataya. Isang tao tulad ng marami pang iba, nasaktan, nag-aalinlangan, pagod, hanggang sa isang panaginip ang nagpabago ng lahat. Ngunit hindi ito basta-bastang panaginip. Kasama niya ito, Padre Pio. Ngayon ay matututunan mo ang isang tunay na kwento na sumasalungat sa lohika, oras at maging sa hindi paniniwala. Isang kwento na nagsisimula sa sakit at nagtatapos sa liwanag. At marahil ito ay gumising sa iyo ng isang tanong na matagal nang natutulog. Nangungusap pa rin ba sa atin ang Diyos? Dahil kapag dumudugo ang puso at tila nakakabingi ang pananahimik ng Diyos, minsan tumutugon siya ng hindi inaasahan, minsan nagpapadala siya ng isang santo, baka nakaranas ka na rin ng katulad, isang pagkawala, isang kawalan, isang panalangin na tila hindi narinig. Marahil ang iyong pananampalataya ay nakabitin sa pamamagitan ng isang sinulid na itinataguyod lamang ng mga alaala ng pagkabata, o ang rosaryo na hawak ng iyong lola sa pagitan ng kanyang mga daliri na may luhang mga mata. Dito mismo magsisimula ang kwentong ito, sa isang sandali ng kadiliman, at doon mismo pumapasok si Padre Pio. Hindi bilang isang sinaunang alamat, ngunit bilang isang buhay, personal, intimate sign. Ngayon, hindi lang isang patotoo ang maririnig mo. Mararamdaman mo kung ano ang pakiramdam ng mahawakan ng hindi nakikita. Mauunawaan mo kung bakit milyon-milyong tao sa buong mundo ang sumusumpa na kasama pa rin natin siya. At marahil sa pagtatapos ng video na ito, magsisimula kang maniwala sa iyong sarili. Sa isang maliit na bayan sa gitna ng Colombia, nanirahan si Paula, isang babae sa edad na 50. Ang kanyang balat ay namarkahan ng araw at oras, at ang kanyang mga mata, sa kabila ng taglay na tamis ng isang buhay na nakatuon sa kanyang pamilya, ay nagpahayag ng isang malalim na kalungkutan. Si Paula ang personifikasyon ng babaeng Latin American, malakas, masipag, may malaking puso para sa kanyang mga anak at apo, at isang pananampalataya na sa ibang panahon ay hindi natitinag. Lumaki siyang nakikinig sa mga kwento ng mga santo, kasama ang kanyang lola na nagtuturo sa kanyang mga panalangin, at dinadala siya ng kanyang ina sa misa tuwing linggo. Ang simbahan ng kanyang pangalawang tahanan, at ang presensya ng Diyos ay nananatili sa kanyang buhay. Gayunpaman, ang buhay, tulad ng isang ilog na may hindi inaasahang agos, ay nagdulot ng mga pagkalugi na lubhang yumanig sa kanya. Ang biglaang pagkamatay ng kanyang asawa, ang haligi ng kanyang pamilya, ay nag-iwan ng kawalan na tila hindi malulutas. Sinamahan ng isang sakit na tahimik na dumapo sa kanyang katawan. Ang kalungkutan ay lumalim, at kasama nito isang anino ng pag-aalinlangan ang nagsimulang dumaloy sa kanyang kaluluwa. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nagtatanong ng banal na kabutihan, ang katarungan ng kapalaran, ang mismong pag-iral ng mga himala na marami niyang narinig. Para kay Paula, ang mga kwento ng mga pagpapagaling at mga himala ay tila nabibilang sa isang malayong sansinukob. Hindi maabot ng isang taong nakadama ng bigat ng sakit sa bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Ang kanyang pananampalataya, na dati ay isang masiglang apoy, ngayon ay kumikislap, nagbabantang mapatay sa bawat bagong paghihirap. Ang kanyang anak na babae, si Sofia, isang dalaga na may matibay na pananampalataya at bukas palad na puso, ay
nagmamalasakit sa kanyang ina. Si Sofia ang counterpoint ni Paula sa sandaling iyon ng kahinaan. Pinagkalooban ng hindi matitinag na pag-asa, hinangad niya sa bawat kilos at salita na muling pagsiklab ang apoy ng pananampalataya sa kanyang ina. Walang humpay na nagsalita si Sofia tungkol sa kahalagahan ng pagtitiwala sa banal na pakay, ng pagkapit sa panalangin bilang balsamo para sa kaluluwa. Natagpuan niya kay Padre Pio ang pinagmumulan ng inspirasyon at ginhawa. Nabasa niya ang kanyang mga libro, nanood ng mga dokumentaryo tungkol sa kanyang buhay at mga himala at kumapit sa ideya na ang pamamagitan ng prayle ng Capuchin ay maaaring magdala ng kagalingan at kapayapaan sa kanyang pamilya. Para kay Sofia, si Padre Pio ay hindi lamang isang malayong santo. Isa siyang kaibigan, isang makapangyarihang tagapamagitan na makakaantig sa mga puso at makakamit ang imposible. Naroon din si Padre Miguel, ang kura paroko ng maliit na lokal na simbahan. Isang matalinong tao na may mahinahong boses at matahimik, na tingin na alam ang paghihirap ng kanyang komunidad tulad ng likod ng kanyang kamay. Siya ay isang ligtas na kanlungan para sa maraming naghihirap na kaluluwa, isang espiritual na gabay na nag-aalok ng mga salita ng kaaliwan at pag-asa. Napansin ni Padre Miguel ang pagliban ni Paula sa Sunday Mass at ang paraan ng paggiti niya ay nawala ang ningning. Naunawaan niya na kung minsan ang sakit ay maaaring maglayo sa atin kahit sa kung ano ang dating pinakamalakas nating lakas. Alam niya na ang pananampalataya ay hindi static. Ito ay isang landas, isang proseso, at ang pagdududa na iyon ay isang tunay na bahagi ng paglalakbay na ito. Ang kanyang tungkulin ay mag-alok ng isang magiliw na balikat, isang matulungin na tainga, at ang katiyakan na ang pintuan ng pananampalataya, gaano man ito kalayo, ay hindi kailanman ganap na nagsasara. Ang kwento ni Paula ay lumaganap laban sa isang backdrop ng buhay na pananampalataya, ngunit pati na rin ng malalim na mga hamon ng tao. Kinakatawan niya ang paglalakbay ng marami na sa kabila ng buhay, ng debosyon ay nahaharap sa hindi maipaliwanag, sa sakit na tila walang katapusan. Dito sa sansinukob na ito ng pananampalataya at kawalan ng paniniwala, ng pag-ibig at pagkawala, nagsimulang mahayag ang kwento ng isang nakakagulat na himala na sumasalungat sa luhika at muling nag-aalab na pag-asa kung saan tila wala ng liwanag, at tiyak na sa puntong ito ng pagkikita sa pagitan ng tao at ng banal na ang presensya ni Padre Pio, kahit na tahimik pa, ay nagsisimulang magpakita ng sarili. Ang anino na bumagsak kay Paula ay hindi lamang pagluluksa. Ang patuloy na sakit, isang pagod na tila walang katapusan, at ang kawalan ng katiyakan ng isang medikal na diagnosis na mabagal na makumpirma, ay umuubos ng kanyang lakas at kapayapaan. Ang bawat bukang liwayway ay nagdadala ng pakiramdam ng mas mabigat na pasanin. Inihiwalay niya ang kanyang sarili, naghahanap ng kanlungan sa katahimikan ng kanyang sariling tahanan, kung saan ang mga alingaw-ngaw ng nakaraang pagtawa ay tila nagpatindi sa kanyang kalungkutan. Ang mga panalangin na dating kaaliwan ngayon ay tila walang laman, walang kahulugan na mga salita na nawala sa hangin. Ang pananampalataya na dating naging pundasyon niya ay gumuho sa bigat ng sakit at kawalan ng katiyakan. Ano ang silbi ng pagdarasal? Tinanong niya ang kanyang sarili kung ang sakit ay nagpapatuloy at ang banal na sagot ay tila napakalayo. Si Sofia, ang kanyang anak, ay pinagmasdan ang pagbabago ng kanyang ina ng may mabigat na puso. Sinubukan niya sa lahat ng paraan na magdala ng sinag ng liwanag sa dilim na bumabalot kay Paula. Kinausap ko siya tungkol sa kapangyarihan ng panalangin, tungkol sa mga himalang nangyayari araw-araw, tungkol sa kahalagahan ng hindi nawawalan ng pag-asa.
Ipinakita ko sa kanya ang mga video tungkol kay Padre Pio, mga kwento ng hindi maipaliwanag na mga pagpapagaling, mga patutuo ng pananampalataya na tila sumasalungat sa agham mismo. Ngunit ang mga salita ni Sofia, gaano man kabuti ang layunin, ay nakatagpo ng isang hindi malulutas na hadlang sa kawalan ng paniwala ng kanyang ina. Si Paula, na dating isang taimtim na deboto, ngayon ay tumugon sa isang masakit, halos galit na pag-aalinlangan. Mga kwento lang sila, sabi niya, hindi nangyayari sa akin ang mga himala. Ang salungatan ay hindi lamang panlabas sa pagitan ng hindi matitinag na pananampalataya ni Sofia at ng hindi paniniwala ni Paula. Ang tunay na larangan ng digmaan ay nasa loob mismo ni Paula. Isang panloob na pakikibaka sa pagitan ng memorya ng isang malalim na pananampalataya at ang malupit na katotohanan na humarap sa kanya. Nadama niya ang pagitan ng kanyang pagnanais na maniwala at ang kanyang kawalan ng kakayahan na madama ang banal na presensya. Ang pisikal at emosyonal na sakit ay isang makapal na tabing na humadlang sa kanya na makita ang higit sa kanyang sariling paghihirap. Naniniwala siya na siya ay iniwan, na ang kanyang mga panalangin ay hindi dininig, na ang langit ay tumahimik. Ito ang kanyang pinakamalaking dalamhati, hindi ang sakit mismo, ngunit ang pagkawala ng koneksyon sa sagrado, ang pakiramdam ng kawalan, ng kakayahan na dumating sa kawalan ng pananampalataya. Si Padre Miguel sa kanyang karunungan at pasensya ay naunawaan ang paghihirap ni Paula. Bumisita siya sa kanya, nag-aalok ng isang matulungin na pakikinig nang hindi pinipilit o hinuhusgahan. Ang pananampalataya, Paula, sabi niya, ay parang isang buto. Minsan kailangan ng panahon sa dilim para sumibol ng mas malakas. Huwag mong sisihin ang sarili mo sa nararamdaman mo. Ang pag-aalinlangan ay daan din sa katotohanan kung alam natin kung paano ito lakaran ng may bukas na puso. Ang kanyang mga salita, bagaman banayad, ay isang paanyaya sa pagmuni-muni, isang paalala na ang paglalakbay ng pananampalataya ay masalimuot at puno ng mga nuances. Ngunit para kay Paula, hindi pa rin sapat ang mga salita para pagalingin ang mga sugat ng kanyang kaluluwa. Ang sakit ay umunlad na nagdadala ng mga bagong sintomas at higit pang sakit. Sa bawat bagong diagnosis at bawat bagong gamot, nabawasan ang pag-asa. Si Sofia, sa kanyang mapagmahal na pagpupursige, ay pinaigting ang kanyang mga panalangin kay Padre Pio. Nagsindi siya ng mga kandila, nagdasal ng rosaryo at walang tigil na humingi ng pamamagitan ng santo. Naniniwala siya na kung may pag-asa, ito ay nakasalalay sa hindi matitinag na pananampalataya at ganap na pagsuko sa kalooban ng Diyos. Ngunit paano niya makukumbinsi ang isang ina na tila naubos na ang lahat ng kanyang reserbang pananampalataya? Paano niya maipapakita sa kanya na ang mga himala kung minsan ay nagpapakita ng kanilang mga sarili sa hindi inaasahang paraan, sa mga sandaling sumasalungat sa ating lohika at sa ating sariling kawalan ng paniwala? Ito ang kasagsagan ng tunggalian, ang hindi naniniwalang kaluluwa ni Paula laban sa hindi matitinag na pananampalataya ni Sofia. Lahat ay nasa gitna ng isang sakit na tila nagdidikta sa ritmo ng kanilang buhay. Ang landas para madaig ang sakit ay tila hindi pa rin malinaw, ngunit malapit nang mangyari ang isang pagbabago. Isang pangyayaring magpakailanman na magbabago sa pananaw ni Paula sa mga himala at sa banal na presensya. Nang lumubog si Paula sa kawalang paniwala, lumakas ang pananampalataya ni Sofia. Pakiramdam niya higit pa sa mga salita ng aliw ang kailangan ng kanyang ina. Kailangan niya ng isang tanda, hindi masasagot na patunay ng presensya ng Diyos. Ang pananalig na ito ay humantong sa kanya sa walang sawang paghahanap ng mga kwento at patutuo ng mga himala ni Padre Pio. Ibinaon niya ang kanyang sarili sa mga
aklat tungkol sa santo, nanood ng hindi mabilang na mga dokumentaryo at nagbasa ng mga artikulo sa internet. Lahat upang makahanap ng isang bagay na makakaantig sa matigas na puso ng kanyang ina. Nakakita si Sofia ng mga kahanga-hangang account, mga pagpapagaling mula sa mga nakamamatay na sakit, hindi maisip na mga conversion, mga aparisyon at mga pamamagitan sa mga sandali ng matinding panganib. Bawat bagong kwento ay nag-alab ng pag-asa. Sa kanya, ang katiyakan na maaaring mamagitan si Padre Pio para kay Paula. Gayunpaman, ang paghahanap na ito ay walang mga komplikado. Si Sofia sa kanyang kasigasigan, kung minsan ay nakadarama ng pagkabigo sa pagtutol ng kanyang ina. Nagsimula pa nga siyang magtanong kung hindi sapat ang kanyang pananampalataya, kung hindi ba siya nananalangin ng may taimtim na pangangailangan. Ang maliit na krisis ng pananampalataya na ito sa bahagi ni Sofia, bagaman banayad, ay nagdagdag ng isang layer ng kahinaan sa kanyang paglalakbay. Kailangan niyang makahanap ng balanse sa pagitan ng paggigiit at paggalang sa proseso ng kanyang ina na nauunawaan na ang pananampalataya ay isang personal, hindi na ililipat na landas. Si Padre Miguel na napansin ang paghihirap ni Sofia ay matalinong pinayuhan siya. Anak, ang pananampalataya ay hindi isang maliit na bagay. Ang sakit ni Paula sa turn ay nagpakita ng sarili nitong mga komplikado. Sa kabila ng kanilang pinakamahusay na pagsisikap, ang mga doktor ay tila tumatakbo laban sa isang pader ng kawalan ng katiyakan. Ang mga pagsusuri ay walang tiyak na paniniwala. Ang mga paggamot ay pampakalma at ang sakit ay pare-pareho. Ang sitwasyong ito ay lumikha ng karagdagang stress para sa pamilya, isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan sa harap ng isang bagay na napakaganda at tila hindi mapigilan. Ang emosyonal na kawalang tatag ni Paula ay tumindi habang lumalala ang sakit, at ang pamilya sa kabila ng pagkakaisa ay nadama ang bigat ng pakikibaka na ito. Ang tanong ay, darating ba ang lunas sa pamamagitan ng gamot, sa pamamagitan ng pananampalataya, o sa pamamagitan ng hindi inaasahang kombinasyon ng dalawa? Ang linya sa pagitan ng natural at supernatural ay tila lumabo, na nagbubunga ng higit pang mga pagdududa at pagkabalisa. Higit pa rito, ang alaala ng namatay na asawa ni Paula ay palaging subplot. Ang kanyang pagkawala ay hindi lamang isang sakit ng pagkawala, ngunit isang mapagkukunan ng hindi nasagot na mga katanungan. Si Paula ay umasa sa pananampalataya upang makayanan ang kanyang kalungkutan, ngunit ang kanyang kalungkutan ay nagpapahina sa kanya, na naging dahilan upang siya ay hindi makapaniwala. Ang koneksyon sa pagitan ng kanyang kalungkutan at pagkawala ng kanyang pananampalataya ay hindi maikakaila, isang emosyonal na komplikado na kailangang matugunan. Ang paniniwala sa buhay pagkatapos ng kamatayan, sa muling pagsasama sa mga mahal, sa buhay sa kawalang hanggan ay isang haligi ng kanyang pananampalatayang Katoliko. Kung ang paniniwalang iyon ay mayayanig, ano ang matitira ang mga subplot na ito? Ang walang humpay na paghahanap ni Sofia, ang banayad na krisis ng pananampalataya ng kanyang anak na babae, ang pagiging komplikado ng sakit ni Paula, at ang matagal na sakit ng kalungkutan ay pinagsama-sama na lumikha ng isang mayamang backdrop para sa pangunahing kwento. Nagdagdag sila ng mga layer ng realismo at lalim sa paglalakbay ni Paula na nagpapakita na ang pananampalataya ay hindi isang linear na landas, ngunit isang proseso na puno ng mga hamon at pagtuklas. Sa pagsasalo-salo na ito ng mga damdamin, pag-asa at kawalan ng pag-asa, na ang yugto ay itinakda para sa isang kaganapan na magbabago sa takbo ng buhay ni Paula, isang punto ng pagbabago na hahamon sa lahat ng kanyang hindi paniniwala at muling
Yugnay siya sa banal. Parang isang mabigat na tabing ang gabi, dala nito ang karaniwang pagod at sakit. Si Paula ay sumilong sa kanyang kama, naghahanap ng kanlungan sa pagtulog na minsan ay iniaalok sa kanya ng buhay bilang kanyang tanging pagtakas. Ang kanyang katawan ay masakit, ang kanyang kaluluwa ay pagod, at ang hindi paniniwala tulad ng isang tahimik na kasama ay sinamahan siya kahit sa kanyang pinakamatalik na pag-iisip. Walang mga inaasahan, tanging ang pag-asa ng isang maikling limot para sa mga paghihirap ng araw. Ngunit noong gabing yon, iba ang nakalaan kay Paula, isang bagay na hindi maipaliwanag ng lohika at hindi masusukat ng agham. Habang siya ay mahimbing na natutulog, isang panaginip ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Hindi katulad ng mga panaginip niya. Ito ay hindi ordinaryong panaginip na may mga nakadisconnect na imahe at panandaliang sensasyon. Ito ay matingkad, totoo, na para bang siya ay nahuhulog sa ibang dimensyon, isang lugar ng kapayapaan at isang liwanag na pumuno sa buong espasyo. Sa gitna ng liwanag na ito, nagsimulang lumitaw ang isang figura. Sa una ay malabo, pagkatapos ay mas tinukoy na may malinaw na mga kontur at isang presensya na higit pa sa pagtulog mismo. Ito ay isang lalaking may ugali na Pransiskano na may kulay abong balbas at isang titig na naghahatid ng walang katapusang habag, isang katahimikan na nagpakalma sa kaluluwa. Ang figura ay hindi umimik, ngunit ang kanyang presensya ay isang mensahe mismo. Sa kanyang panaginip, nadama ni Paula ang isang malalim na kapayapaan, isang pakiramdam na siya ay nasa presensya ng isang bagay na sagrado, isang bagay na higit sa kanya. Hindi niya alam kung sino ang lalaki, ngunit ang enerhiya nito ay napakalakas, napakamahal, na napuno nito ang bawat selula ng kanyang pagkatao. Parang may dumaloy na agos ng enerhiya mula sa kanyang mga kamay o marahil mula sa kanyang mga mata diretso sa katawan ni Paula, isang init na kumakalat na nagpapawi sa sakit at dalamhati na matagal nang sumama sa kanya. Ito ay isang banayad na pagpindot, ngunit ito ay umalingaw-ngaw sa loob niya sa isang hindi maipaliwanag na paraan. Bigla, ang figura ay gumawa ng isang kilos, hindi ng paalam, ngunit ng isang tahimik na paanyaya, isang tawag sa pananampalataya, sa pag-asa. At sa isang iglap, bago malumanay na natunaw ang imahe sa liwanag, nakita ni Paula malinaw ang stigmata sa mga kamay ng lalaki, ang mga sugat ni Kristo nakatatak sa katawan ng isang prayle. Ang imahe ay panandalian, ngunit ito ay tumatak sa kanyang isipan ng may kahangahangang kalinawan. Walang takot, tanging malalim na paggalang at pakiramdam na may nangyaring hindi pangkaraniwang bagay. Biglang nagising si Paula, tumibok ang kanyang puso, ngunit hindi dahil sa takot, kundi sa hindi maipaliwanag na emosyon. Nabawasan ng husto ang sakit na kasama niya sa loob ng mahabang panahon. May gaan sa kanyang katawan na hindi niya naramdaman sa loob ng ilang buwan, marahil taon. Higit pa sa pisikal na pagpapabuti, ito ay ang pakiramdam ng panloob na kapayapaan na nagulat sa kanya. Ang tabing ng kawalang paniwalang bumalot sa kanya ay napunit at sa lugar nito nagsimulang sumikat ang liwanag ng pag-asa. Napatingin siya sa orasan sa bedside table. 3:00 na ng madaling araw at ang pinaka-nakakagulat, ang pinaka-hindi maikakaila ay ang figura ng lalaki mula sa panaginip. Hindi niya ito kilala, ngunit ang imahe ng kanyang stigmata ay nanatiling matingkad sa kanyang isipan. Sa madaling araw na may sikat ng araw na dumadaloy sa bintana, umupo si Paula sa kama. Pinoproseso pa rin ang nangyari. Ang panaginip ay hindi lamang isang panaginip. Ito ay isang karanasan, isang realidad na lumampas sa realidad mismo. Ang lalaking iyon na may stigmata ay si Padre Pio. Wala siyang pagdududa.
Ang larawang ipinakita ni Sofia sa kanya, ang mga larawan, ang mga video, lahat ito ay magkatugma. Si Padre Pio, ang santo ng mga himala, ang bumisita sa kanya sa kanyang pagtulog, humipo sa kanyang kaluluwa at kahit papaano ay nagpasimula ng proseso ng pagpapagaling na hindi maipaliwanag ng gamot. Ang kawalang paniwala ni Paula ay nabasag ng isang supernatural na pangyayari, isang hindi inaasahang regalo sa isang sandali ng kawalan ng pag-asa. Dumating na ang punto ng pagbabago at kasama nito ang pangako ng isang bagong paglalakbay ng pananampalataya. Ang unang agarang bunga ng panaginip ay ang pagpapabuti ng pisikal na kondisyon ni Paula. Pagbangon niya sa kama, nakaramdam siya ng gaan na matagal na niyang hindi nararanasan. Ang patuloy na sakit na sinamahan ng kanyang bawat paggalaw ay nabawasan ng husto, halos ganap na nawala. Parang isang mabigat na pasanin ang naalis sa kanyang mga balikat. Mas madali siyang gumalaw, huminga ng mas maluwag at nagsimulang lumitaw. Sa kanyang mga labi, ang isang matagal nang nakalimutang ngiti. Ito ay hindi lamang isang pisikal na pagpapabuti. Ito ay isang pagpapanibago ng espiritu, isang pakiramdam ng kagalingan na nagniningning mula sa loob palabas. Nakatulala pa rin sa panaginip na karanasan, tumakbo si Paula kay Sofia. Sa kanyang mga mata na puno ng damdamin at ang kanyang boses ay sinakal. Inilarawan niya ang bawat detalye ng aparisyon, ang figura ng prayle, ang pakiramdam ng kapayapaan at, sa wakas, ang imahe ng stigmata. Nakinig muna si Sofia na may kaunting pangamba. Iniisip na baka nagdedeliryo ang kanyang ina dahil sa kanyang karamdaman. Ngunit habang inilarawan ni Paula ang figura, ang liwanag, ang paghipo at, higit sa lahat, ang pagbuti ng kanyang kalagayan, nanlaki ang mga mata ni Sofia. Ang mga piraso ay nahulog sa lugar. Siya ay taimtim na nanalangin kay Padre Pio na ang pamamagitan ng santo ay tila nagpakita ng sarili sa isang hindi inaasahang at makapangyarihang paraan. Ang kawalang paniwala ni Sofia ay nauwi sa nakakahawang kagalakan, luha ng pasasalamat at isang mahigpit na yakap na nagbuklod sa sandaling iyon ng paghahayag. Mag-ina, pinag-isa ng isang himala. Iba-iba ang reaksyon ng iba sa paligid ni Paula. Si Padre Miguel, nang marinig ang kwento ni Paula at Sofia, ay hindi nagulat. Ang maaliwalas niyang mga mata ay naghatid ng malalim na pag-unawa. Ang mga paraan ng Diyos ay mahiwaga, anak ko, sabi niya kay Paula. At ang pananampalataya, kahit na ito ay nag-aalinlangan, ay may kakayahang magbukas ng mga pinto sa hindi maipaliwanag. Si Padre Pio ay isang makapangyarihang instrumento ng banal na biyaya. Ito ay tanda na ang iyong mga panalangin ay dininig at ang awa ng Diyos ay walang katapusan. Ang kanyang mga salita ay nagpatunay sa karanasan ni Paula na nagpatibay sa kanyang paniniwala sa kapangyarihan ng pamamagitan ng mga banal at sa banal na pagkilos sa buhay ng mga tao. Sa opisina ng doktor, kitang-kita ang sorpresa. Ang mga follow-up na pagsusulit ni Paula ay nagpakita ng isang makabuluhang pagbuti sa kanyang kondisyon. Ang mga marker ng sakit na dati nang tumaas, ngayon ay nagpakita ng kapansin-pansing pagbawas. Ang mga doktor na likas na may pag-aalinlangan at ginagabayan ng agham ay hindi makahanap ng lohikal na paliwanag para sa gayong mabilis at nagpapahayag na pagpapabuti. Nagsalita sila tungkol sa kusang pagpapatawad at hindi inaasahang pagbabalik. Mga termino na para kay Paula ay parang hungkag sa harap ng kalinawan ng kanyang karanasan. Para sa kanya walang duda. Ito ay isang himala, isang biyayang ipinagkaloob sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang agham, bagamat kinikilala ang pagpapabuti, ay walang mga kasangkapan upang maunawaan ang espiritual na sukat ng nangyari. Ang
Bagong katotohanan ito ay nagdala ng isang paggising kay Paula. Ang kawalang paniwalang nagpakulong sa kanya sa mahabang panahon ay naglaho na parang usok. Ang kanyang pananampalataya ay hindi lamang naibalik. Ito ay naging mas malalim, mas mulat, mas buhay. Nadama niya ang isang panibagong koneksyon sa banal, isang napakalaking pasasalamat sa pagiging naantig sa kakaibang paraan. Ang mga panalangin ay muling dumaloy mula sa kanyang mga labi ng may katapatan at sigasig, at ang simbahan na dating lugar ng panghihina ng loob ay muling naging isang ligtas na kanlungan, isang santuwaryo ng kapayapaan at pagsamba. Ang mga kahihinatnan ng panaginip ni Paula ay hindi lamang pisikal, ngunit espiritual, emosyonal at lumaganap sa kanyang buong pamilya na muling nag-alab ng alab ng pananampalataya kung saan dati ay anino lamang. Ito ang simula ng isang bagong yugto, ng isang patotoo na ang pananampalataya kahit na nasubok ay maaaring maging tulay sa imposible. Ang karanasan sa panaginip kasama si Padre Pio ay hindi lamang isang nakahiwalay na pangyayari sa buhay ni Paula. Ito ang dahilan para sa isang malalim na pagbabago, isang espiritual na muling pagsilang na humantong sa kanya sa isang paglalakbay ng pagtagumpayan at paglago. Ang di paniniwala ay nagbigay daan sa di natitinag na pananampalataya, at ang sakit na dati ay nagparalisa sa kanya ay naging puwersang nagtutulak upang tumulong sa iba. Si Paula na dati ay nagbukod ng sarili sa sarili niyang paghihirap, ngayon ay aktibong nakipag-ugnayan sa komunidad na nagbahagi ng kanyang patotoo sa mga taong tulad niya ay naghahanap ng kagalingan at aliw. Ang kanyang boses na dating nag-aalangan, ngayon ay umaalingaw-ngaw sa katiyakan ng isang taong nakasaksi sa hindi maipaliwanag. Nagsimula siyang magsimba ng may panibagong sigasig, hindi lamang bilang isang obligasyon, kundi bilang isang pangangailangan para sa kanyang kaluluwa. Siya ay aktibong lumahok sa mga misa at mga grupo ng panalangin at inialay ang kanyang sarili sa mga gawaing kawanggawa sa komunidad. Bumisita siya sa mga may sakit, nagdala ng pagkain sa mga nangangailangan, at nag-alay ng mga salita ng kaaliwan at pag-asa sa mga taong nahaharap sa sarili nilang mga laban. Ang kanyang empatiya na nahuhulog sa sakit at pagtagumpayan ay isang balsamo para sa maraming naghihirap na puso. Siya ay naging isang beacon, isang buhay na halimbawa kung paano mababago ng pananampalataya ang kahirapan sa isang pagkakataon para sa pag-unlad. Ang relasyon kay Sofia na dati ay minarkahan ng pagigting ng hindi paniniwala ni Paula ay umunlad sa isang mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Nagbahagi sila ng mga pagbabasa tungkol sa buhay ng mga banal, nagpalitan ng mga karanasan sa pananampalataya at nanalangin ng may kasamang debosyon na nagpalakas sa kanilang dalawa. Nakita ni Sofia sa kanyang ina hindi lamang ang pisikal na kagalingan, kundi ang pagpapagaling ng kaluluwa, ang pagbabalik ng kagalakan na tila nawala ng tuluyan. Napatunayan ang pananampalataya ni Sofia at ang kanyang pagpupursige sa paghahanap. Ang pamamagitan ni Padre Pio ay ginantimpalaan sa mga paraan na hindi niya akalain. Si Paula sa kanyang bagong paglalakbay ay naghangad na maunawaan ang higit pa tungkol kay Padre Pio. Binasa niya ang kanyang talambuhay, isinawsaw ang sarili sa kanyang mga isinulat at naging inspirasyon ng kanyang buhay ng paglilingkod at sakripisyo. Ang figura ng santo ay tumigil na maging isang imahe lamang sa isang panaginip at naging isang gabay, isang espiritual na tagapagturo. Nalaman niya ang tungkol sa kababaang loob ng prayle, ang kanyang debosyon sa Eucharistia, ang kanyang walang sawang pakikipaglaban sa kasamaan at ang kanyang walang pasubali na pagmamahal sa mga makasalanan. Ang buhay ni Padre Pio ay naging isang halimbawa para kay Paula
kung paano tayo maakay ng pananampalataya kahit na sa harap ng pinakamatinding pagsubok, sa mas malalim na pagkakaisa sa Diyos at sa mapagmahal na paglilingkod sa iba. Pakiramdam niya sa paglapit niya kay Padre Pio, napapalapit siya mismo kay Kristo. Ang paglago ni Paula ay hindi lamang espiritual, naging personal din ito. Natuto siyang patawarin ang sarili sa nakalipas na kawalang paniwala, tanggapin ang dikasakdalan ng kanyang paglalakbay sa pananampalataya at lubusang magtiwala sa banal na pakay. Ang buhay ni Paula na minarkahan ng sakit at kawalang katiyakan, ngayon ay nagbunga ng kapayapaan, pasasalamat at pag-asa na kumalat sa lahat ng tao sa paligid niya. Ang pagdaig sa kanyang karamdaman at kawalang paniwala ay naging isang buhay na patotoo sa kapangyarihan ng pananampalataya at banal na pamamagitan. Ang pagbabagong ito ay naghanda sa kanya para sa isang bagong kabanata, isang oras kung saan ang kanyang kwento ay magkakaisa sa isang mas malaking layunin, isang panawagan na magbigay ng inspirasyon sa ibang mga kaluluwa upang mahanap ang parehong landas ng liwanag at pagbabago. Hindi napapansin ang pagbabago ni Paula. Ang kanyang kwento ng pagtagumpayan ng kahirapan, ng isang himala na sumalungat sa katwiran at muling nagpasigla sa pananampalataya ay nagsimulang kumalat sa buong komunidad na parang isang bulong ng pag-asa. Ang mga tao sa kanilang sariling dalamhati at paghahanap ng kahulugan ay natagpuan sa karanasan ni Paula ang isang salamin para sa kanilang sariling sakit at isang liwanag para sa kanilang sariling mga landas. Siya na dati ay naghanap ng kanlungan sa katahimikan ay hinanap na ngayon ng mga nangangailangan ng salita ng kaaliwan, isang patotoo na ang banal ay talagang nagpapakita mismo sa ating buhay. Ang kanyang boses na kanina ay sinakal ng sakit, ngayon ay isang eko ng pananampalataya at pasasalamat. Nagsimulang anyayahan si Paula na magbahagi ng kanyang patotoo sa mga grupo ng panalangin, sa mga pulong ng komunidad ng Katoliko at maging sa iba pang mga parokya sa rehiyon. Nagsalita siya ng may katapatan na nakaantig sa mga puso na inilarawan ang kanyang pangarap kasama si Padre Pio, ang hindi maipaliwanag na pagpapabuti sa kanyang kalusugan at ang malalim na pagbabagong espiritual na naranasan niya. Ang bawat salita ay puno ng damdamin na may pananalig na nagmula sa isang tunay at malalim na karanasan. Ang mga tao ay matamang nakinig sa kanya. Marami sa kanila ay may luha sa kanilang mga mata na kinikilala ang sakit ni Paula at nakahanap ng pag-asa sa kanyang kakayahan na malampasan ito. Ang kanyang kwento ay naging isang imbitasyon upang pagnilayan. Ano ang isang himala pagkatapos ng lahat? Isa lang ba itong engranding pangyayari na lumalabag sa mga batas ng pisika? O ito rin ba ay banayad na pagpindot sa kaluluwa? Isang pagpapanibago ng pag-asa, isang pagpapagaling na lumalampas sa katawan at umabot sa espiritu. Binigyang diin ni Paula sa kanyang patotoo na ang pinakadakilang himala ay hindi lamang ang pagpapabuti ng kanyang kalusugan, kundi ang paggaling ng kanyang kawalang paniwala, ang pagpapanumbalik ng kanyang pananampalataya. Ito ay patunay na ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga santo ay nagmamalasakit sa bawat isa sa atin kahit na nararamdaman natin na tayo ay inabandona. Lumago ang debosyon kay Padre Pio sa komunidad. Mas maraming tao ang nagsimulang magdasal ng rosaryo na inialay sa santo upang hanapin ang kanyang pamamagitan sa mga oras ng kagipitan at mas malalim ang kanyang buhay at mga turo. Ang kwento ni Paula ay naging panimulang punto para sa marami upang tuklasin ang mayamang espiritualidad ng prayle mula sa Pietrelcina, na natuklasan ang kapangyarihan ng kanyang pamamagitan at ang lalim ng kanyang mensahe ng pagmamahal at
Pakikiramay. Ang mga tao ay binigyang inspirasyon na maghanap ng mas malalim na kaugnayan sa banal, magtiwala sa Diyos at huwag mawalan ng pag-asa kahit nasa harap ng pinakamatinding kahirapan. Ang yugtong iyon ng paghahanda para sa kasukdulan ng kwento ni Paula ay talagang isang kolektibong kasukdulan. Ito ay hindi lamang kwento ng isang babae. Ito ay kwento ng isang komunidad na pinalakas sa pananampalataya, na inspirasyon ng isang patotoo sa buhay. Ito ay ang pagpapakita na ang pananampalataya, kapag isinasabuhay at ibinahagi, ay may kapangyarihang baguhin ang mga katotohanan, pagisahin ng mga puso at liwanagin ang ningas ng pag-asa kung saan dati ay kadiliman lamang. Ang entablado ay itinakda para sa isang mas matinding sandali, isang pagtatagpo na magpapatunay sa presensya ni Padre Pio sa mas makapangyarihang paraan, at iyon ay magpakailanman magtatatak sa tadhana ng pananampalataya ni Paula at ng marami. Pang-iba, ito ay isang espesyal na araw sa parokya. Nag-organisa si Padre Miguel ng misa ng pasasalamat, isang sandali ng malalim na espiritualidad at pagpapanibago ng pananampalataya para sa komunidad. Ang simbahan ay puno higit sa karaniwan. Ang kwento ni Paula ay nakaantig sa maraming puso at ang pag-asa ay nakabitin sa hangin, magkahalong kuryosidad at pagkauhaw para sa isang bagay na mas malaki. Naroon si Paula sa tabi ni Sofia, ang kanyang mukha ay nagniningning ng kapayapaan. Isang kislap sa kanyang mga mata na nagpapakita ng lalim ng kanyang pagbabago. Nadama niya na ang araw na ito ay hindi lamang isang misa. Ito ay isang milestone, isang pagdiriwang ng pananampalataya at banal na awa. Sa kanyang homilya, sinabi ni Padre Miguel ang tungkol sa mga himalang nangyayari sa ating buhay. Hindi lamang sa mga dakila at nakikita, kundi pati na rin sa mga nagpapakita ng kanilang sarili sa lapit ng kaluluwa, sa pagbabago ng pag-asa, sa pagpapanumbalik ng pananampalataya. Nagsalita siya tungkol sa kahalagahan ng pagkakaroon ng bukas na puso, ng pagtanggap sa mga banal na palatandaan, kahit na ang mga ito ay sumasalungat sa ating lohika. Pagkatapos, sa boses na sinakal ng damdamin, inanyayahan niya si Paula na umakyat sa altar at ibahagi ang kanyang patotoo sa komunidad. Si Paula, na may matatag na hakbang at pusong nag-uumapaw sa pasasalamat, ay umakyat sa mga hagdan patungo sa altar. Natahimik ang simbahan. Bawat mata ay nakatutok sa kanya, bawat kaluluwang sabik na marinig ang kanyang kwento. Sa isang malinaw at emosyonal na tinig, sinimulan niyang isalaysay ang kanyang paglalakbay. Ang sakit ng pagkawala, ang sakit na lumamon. Sa kanya ang hindi paniniwalang nagpakulong sa kanya. Inilarawan niya ang pakiramdam ng pag-abandona, ang panloob na pakikibaka sa pagitan ng pananampalataya na nagpalusog sa kanya at ang pag-aalinlangan na pumipigil sa kanya. At pagkatapos, sa matingkad na detalye, ikinuwento niya ang tungkol sa panaginip nila ni Padre Pio. Ang figura ng prayle, ang liwanag, ang kapayapaang sumakop sa kanya at sa wakas, ang hindi maipaliwanag na paggaling na sumunod. Nagsalita siya nang may katiyakan ng isang taong naantig ng banal, ng isang taong nakasaksi ng isang himala sa sarili niyang buhay. Napuno ng emosyon ang simbahan. Tumulo ang mga luha sa mukha ng mga mananampalataya. Ang iba ay tahimik na nagdarasal. Ang iba naman ay may halong pagtataka at malalim na damdamin. Ang kwento ni Paula ay hindi lamang isang patotoo. Ito ay buhay na patunay na ang awa ng Diyos ay walang hanggan at na ang pamamagitan ng mga banal ay isang makapangyarihang daluyan ng banal na biyaya. Ang hangin sa simbahan ay tila nag-vibrate na may kakaibang enerhiya, isang pakiramdam na si Padre Pio mismo ay naroroon na pinagpapala ang sandaling iyon.
Sa sandali ng komunyon habang pumupuno sa hangin ang malambot na himig ng koro, may nangyaring hindi pangkaraniwang bagay. Si Paula, habang nakaluhod siya para tanggapin ang Eukaristya, ay muling naramdaman ang matinding kapayapaang naranasan niya sa kanyang panaginip. Sa isang maikling sandali sa kanyang panloob na pangitain, muling lumitaw ang figura ni Padre Pio hindi sa panaginip, kundi bilang isang banayad na presensya, isang suminyas na kumpirmasyon. Isang malambot na halimuyak ng mga rosas na hindi maipaliwanag sa loob ng simbahan ang kumalat sa mga upuan at ang ilan sa mga mananampalataya ay nagulat na nakadama ng nakaaaliw na init. Ito ay isang palatandaan, isang dampi mula sa langit na nagbuklod sa katotohanan ng patutuo ni Paula at ang patuloy na presensya ng santo sa kanilang buhay. Ang kasukdulan ay hindi lamang ang salaysay ni Paula, kundi ang taginting ng kanyang kwento sa puso ng mga tapat, ang banayad na pagpapakita ng supernatural sa gitna ng karaniwan. Ito ay kumpirmasyon na ang mga himala ay nangyayari, na ang pananampalataya ay isang tanglaw na gumagabay sa atin sa gitna ng kadiliman at na ang pamamagitan ng mga banal ay isang regalo mula sa Diyos sa sangkatauhan. Ang araw na iyon ay minarkahan hindi lamang ang buhay ni Paula, kundi ng buong komunidad na muling nagalab ng alab ng pananampalataya at pag-asa sa bawat kaluluwang naroroon. Ang kwento ni Paula ay isang walang hanggang alingaw-ngaw ng katotohanan na umaalingaw-ngaw sa bawat panahon. Ang pananampalataya, kahit na nasubok ng pinakamalalim na sakit at pagdududa, ay may kapangyarihang makapagpabago. Ang kanyang paglalakbay na nagsimula sa dilim ng kawalang paniwala at karamdaman ay nagtapos sa isang liwanag ng pag-asa at espiritual na pagpapanibagong lumaganap sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Ang pangarap kasama si Padre Pio ay hindi lamang isang hiwalay na kaganapan. Ito ang punto ng pagbabago na muling nag-ugnay sa kanya sa banal, na nagpagaling hindi lamang sa kanyang katawan, kundi sa kanyang kaluluwa, at na naging isang buhay na patotoo sa awa ng Diyos. Si Padre Pio, ang hamak na prayle ng Pietrelcina, ay patuloy na nagiging tanglaw ng pag-asa para sa milyon-milyong kaluluwa sa buong mundo. Ang kanyang pamamagitan na ipinakita sa mga panaginip, pagpapagaling at hindi maipaliwanag na mga palatandaan ay patunay na ang langit ay laging nakikinig sa ating mga panalangin. At ang banal na pag-ibig ay nagpapakita mismo sa mga paraan na higit sa ating pangunawa. Ang karanasan ni Paula ay nagpapaalala sa atin na ang mga himala ay hindi lamang mga malalaki at malalayong pangyayari. Maaari nilang ipakita ang kanilang mga sarili sa subtlety ng isang panaginip, ang halimuyak ng isang rosas, o ang pakiramdam ng kapayapaan na bumabaha sa kaluluwa sa mga sandali ng kawalan ng pag-asa. Ang mga ito, higit sa lahat, ay isang paanyaya na buksan ang ating mga puso, magtiwala sa banal na pakay at hayaang gabayan tayo ng pananampalataya sa bawat hakbang ng landas. Naway maging inspirasyon ang kwento ni Paula na tingnan ang sarili mong sakit at pagdududa gamit ang mga bagong mata. Naway muling pasiglahin sa iyong puso ang katiyakan na hindi ka nag-iisa at ang banal na proteksyon ay laging nasa iyong tabi kahit na sa pinakamapanghamong sandali. Marahil, tulad ni Paula, dumaranas ka ng panahon ng kawalang paniwala, kawalan ng katiyakan o sakit na tila walang katapusan. Alamin na ang pintuan ng pananampalataya ay laging bukas at ang isang himala sa pinakadalisay at totoong anyo nito ay maaaring mas malapit kaysa sa iyong inaakala. Ang kailangan mo lang ay isang bukas na puso, isang mapagtanggap na kaluluwa, at ang kahandaang magtiwala sa kapangyarihan ng panalangin at sa pamamagitan ng mga banal. Ang buhay ng pananampalataya ay hindi walang mga hamon, ngunit ito ay isang paglalakbay ng pagtuklas at paglago. Ito ay isang landas ng pagsuko,
pagtitiwala at katiyakan na lumalampas sa katwiran. Ang pananampalataya kay Padre Pio at sa lahat ng mga banal na namamagitan para sa amin ay maging iyong kanlungan, iyong aliw at iyong lakas sa bawat bukang liwayway. Paula, ngayon nabubuhay na may napakalaking pasasalamat sa kanyang puso. Ang kanyang patotoo ay patuloy na nagbibigay inspirasyon, nakakaantig sa mga kaluluwa at nagpapatunay na ang pananampalataya kung minsan ay nagpapakita ng sarili nito sa mga hindi inaasahang paraan. Buhay sa kanyang kapunuan na buksan para sa kanya, na inilalantad ang kagandahan ng mga himala na nangyayari kapag binuksan natin ang ating sarili sa banal ponto. Kung ang kwento ni Paula ay nakaantig sa iyong kaluluwa, kung naramdaman mo rin ang presensya ng banal sa kwentong ito, mangyaring iwanan ang iyong patotoo sa mga komento. Ang iyong mga salita ay maaring maging liwanag na kailangan ng isa pang kaluluwa upang muling pasiglahin ang kanilang sariling pananampalataya. Ibahagi ang video na ito kasama ang mga kaibigan at pamilya na nangangailangan ng mensahe ng pag-asa at patuloy na makatanggap ng mga kwentong nagpapalusog sa kaluluwa at nagpapatibay ng pananampalataya. Mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang notification bell. Sama-sama, maaari tayong bumuo ng isang komunidad ng pananampalataya at pag-asa kung saan ang mga himala ay sinasabi at ang banal na presensya ay ipinagdiriwang. Pagpalain ka ng Diyos.